Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Alrafias Sumandaw. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang sektor ng industriya at sektor ng serbisyo. Ang sektor ng industriya ay lubusang naapektuhan sa pagpapasok ng mga tineses at iba pang dayuhan sa kumpanyang bunsod din ang naging kasunduan ng Pilipinas sa iba't ibang pandaigdig institusyon ng pinansyal. Ang mga impulsyon ng IMF o WB bilang isa sa kondisyon ng pagpautang nila sa bansa tulad ng pagbukas ng pamilya ng bansa, import liberation at tax incentives sa mga TNSS, digurasyon sa mga pulisya ng Estado, pagsasabirbado ng mga publikong serbisyo. Ang mga panantayang pagkasanayan at kakayahan, pagpili, pagtanggap at pagsahod sa mga gawa ng naayon sa kanilang pamantayan at pulisya. Kaabigat nito ang iba't ibang anyo ang pag-abuso sa karapatan ng mga manggagawa tulad ng mabahabang oras sa trabaho, mababang pasahod, hindi pantay na oportunidad, kawalan ng sapat na seguridad. Pumunta naman tayo sa sektor ng serbisyo, panlalapi, komersyo, insurance, kalalakang pakyawan at pagtitingi, transportasyon, pag-iimbak, komunikasyon, libangan, medikal, turismo, business processing outsourcing, edukasyon. Mahalaga ang sektor ng serbisyo sa daloy ng kalakalan ng bansa dahil tinitiyak nito ang makakarating ang mamimili sa mga produkto nito. Ayon sa datos ng National Economic Development Authority o NEDA sa taong 2016 ay mahigit 56.3 bahagdan ang bilang ng mga manggagawa sa bansa ay kabilang sa sektor ng serbisyo. Ay ang APEC 2016 ay kinikilala sa Pilipinas bilang isang emerging at developing countries. Kasabay nito ang iba't ibang suliranin sa bunsod ng globalisasyon ay sa pamagitan ng patakarang liberalisasyon ng pamahalaan o ang pagpasok ng mga bansa sa mga dayuhang kasunduan na kung binubuksan ng malaya ay kalakalan ng bansa sa mga dayuhang kumpanya o TNSS ay kaya pagpasok ng mga produkto at serbisyo mula sa TNSS ay nalilimintahan sa bilang ng kalakal at serbisyo na gawa ng mga Pilipino at pangdaigdigang kalakalan. At yun lang po. Salamat po.